Gandang gabi. Hi, Berna. Hello po, Ma'am Kai. Good evening din po. Good evening, Aka. Musta? All good, all good. Ikaw po, Mhm. dyan. Ayos din, ayos na ayos. So, ikukwento natin ang galingan mong training last week. Ayan po, so ngayong gabi Pang ilan na natin, Bern? pang episode 34 na po natin ngayon. At nakafocus po tayo sa naging alternative packaging training po ng ating mga kananayan sa Silang Cavite. So, ang title po ng ating episode ngayon ay Kabuhayan ng mga kananayan sa Kanayunan, KKK. Brought to you by Yan. Mangkay. Kulang Ang pa nga ganda. yan, Berna. Pwedeng may Cavite pa yan. Kabuhayan ng mga Ah, kananayan sa kanayunan ng Cavite. ayun. Sorry po at parang favorite namin ang Cavite pero hindi naman po. Nagkataong maraming ganap sa mga partners sa Cavite ngayong buwan. Okay, so ito ay training na ikukwento namin sa episode na ito. Pero bago ang lahat, Yes po. So ngayon po, as we always mentioned, ito pong Senior City Kwentuhan po ngayon na episode ay live stream po simultaneously sa ating mga Facebook pages partners. Nandyan po yung Senior City sa panahon ng COVID, yung CISO o LAPIS, yung INET Philippines, and of course po ang PRRM, Philippine Rural Reconstruction Movement. Ayan. Ayun, Ma'am Kai. And ngayon po, para po magkaroon po ng idea ang ating mga viewers kung ano po ba itong mga trainings na to na nangyari po from October 6 to 8. So, 3 days po ito para po may idea po kayo. And may papanoorin po tayong recap video. next. Okay, so yan po yung maikling video ng mga naganap noong sa training. So ngayon magkukwento naman si Berna in more detail. Meron din po kaming ilang mga photos na pwedeng magkwento tayo. Anong nangyari dun sa mga photos na yun, Berna? Mostly mga tao, no? Yes po, okay po. So, sa next slide natin, makikita natin. Ayan! Yan po ay actually yung hindi pala first day. Ito po ay tama po, first day po natin sa Okay. training. Natapos na po hindi pala first day, sorry. Second day po ng training. Nalito ka na, no? Ilang araw ba ito? Tatlo, Three ano? days po Ah, kasi. ah, ah. 3 days Saan po. naganap, Burns? Saan Et, hinold? ito po ay hinold sa Hinold. Barangay Santo Niño Phase 2, doon po sa Dasmariñas, Cavite. So, Okay. doon po sa opisina ng Batong Sandigan Foundation and Corporation. Yeah. Okay. Yes. Mga So, ilan sila o kami? yeah, overall po 14 po na mga kananayan galing sa silang yung ating Mm. mga participants. Mostly from ano po, Barangay Acacia. Pero meron po tayong mga taga Barangay Yakal din na nakasama. Ayan. So ito pong picture na to ay sure na ako, second day po ito kung saan yung mga hawak po nilang mga tote Yes. bags ay sila po mismo yung nagtahinang. Kasi nung second day po, alam na po nila kung paano yung
i-maniobra yung ano, yung Sewing pagpigil po nila machine. sa opo, sa pagpigil nila sa paa nila sa pag-jump Ah, doon sa machine, tapos yung ah, paglalagay po ng mga sinulid doon po sa mismo sewing oh, machine, yan po. Alam na po nila. Ayan. Kung tama po yung pagkakatanda ko, si Nanay Joanne, ito po. mm-mm. Siya po yung isa sa mga naunang nagamay yung swimming Talaga? natin second Ah. day. Yes. Pero frustrated yan siya nung first day. Ay, sabi yung first time niya, pero hindi niya daw porte, pero nung second day, laban na laban. Ayos na, ayos na. Mga ano yung age range nila, Burns? Ah, nasa mga ano po, nasa mga From what to ah, what? 43 to 61. Wow! Yeah. Pwede Yes, pa tama. talagang matuto, no, sa kahit anong edad. Mhm. Ayan. Pero Continuing. si Nanay Joanne, siya din yung pinaka bata. Bata. 38 po siya. Oo. Pero the rest po is nasa Oh, 43 to 61 ah, years old. Yes. nice. Ayan. Tapos ang kasama rin po natin yan, si Eileen po, Oh, yung si Eileen. volunteer natin sa Makabata Project. At, yan. Andito rin si Princess. Hindi. Ay, wala. Okay. Siya yung nagpicture. Okay. Next po natin, ayan. Eto, kompleto kami dito. Maliban kay Ma'am Neng. Second day po ulit ito. Sure ako. Sa loob naman po ito nung ano po, nung opisina po at kung saan po nagtatrabaho yung mga taga Bagong Sandigan. Ah, Batong okay. Sandigan. Yes po, yan. So meron po silang, hindi lang po masyadong kita, pero yung gilid po na yan, ito po, may apat dito na sewing machine, tas Yan. apat din po sa kabila. So magkabilang gilid po ay apat-apat. Tapos electric yan, Burns, no? Electric, hindi manual. Yes po. Mm. Mm-mm. Tapos, ayan. So, since madami po sila, so salitan po sila. So, may I group see. 1, may group 2. Oo. So, yung group 1, sila po yung unang nasalang kung paano po gamayin yung ano. Tapos yung group 2 po, nag-o-observe po sila para po pag sila na yung sumalang, sila naman po ay yung makakapag-practical. Tapos, Oh. kasama po natin yung mga walo din po from Batong Sandigan na naging trainers po ng ating mga parents. Walo sila, walo? Yes, walo rin po sila. Wow. Parang Um, halos one is to two, no? yes po. Ganun po ka-hands-on doon Oo, sa oo. kanila. Yes. So parang si Nanay Floor or yung ano po from Batong Sandigan, may dalawa siya. Tapos ganun din po yung Oo. the rest of the ano po, trainers. Ah, Yan. all women then yung trainers, I presume. Yes po. Na, Yan. Yung mga kwento rin po nila, magiging ganap na mananahi ka kapag ka natahi yung kamay mo. Sabi nila. pagka natusok ka ng sinulid Oo. ng ano, karayom, It happens. pag Um, nadubukan, oh. namadyahan ng dugo ang tela mo. Oo, yes po. Ayan. Eto Ayan mga po, tahi nila. close-up shots po ng mga tahi nila. Second day po rin po ito. Pero ito po, nakalimutan ko si Nanay. May note ako nito eh. Oo. Kung tama ako si Nanay Annabel. Okay. Siya po ay, ito pong hawak niya ay nung first day niya yan tinahi. Tapos, kinumpleto niya yung second day. So, nung Oh, mga first day pa lang po, although frustrated yung mga kananari natin sa pagtatahi, naka-uwi sila ng lagayan ng ano nila, ng tumbler para sa anak. Lagayan maliliit. ng lunchbox, opo, para sa anak Ah, nila. So, inuwi po nila lahat yon. Kasi yung mga tela naman po na provided ay galing po sa Plastic Free Pilipinas na project. So, may mga tela po sila, mga retaso na mga, ano, konti-konti, maliliit. So, yun po yung tinahi nila. Tapos, yun po yung mga pwede nilang iuwi. Tapos, yung second day, ito na po yun, yung proper na nila na, ano, na hindi makakauwi hanggat hindi nakakabuo ng tote bag. kasi uwian ito, no? Uwian. Opo, yes. Uwian po sila every day. So, ayan. So, nag-extend po ang ating mga kananayan ng second day para na ano po sila, maka-kumpleto po sila ng, Makatapos. opo. At Yun daw, makauwi. yes. Yun daw po yung ano nila, grade nila.
Ah, pwede na silang pauwiin. ah, Ayan. pasado. Opo. Ayan, Okay. close up naman po. Yan, ito po kung tama po ako, siya po si Nanay Rhea. So, yan po, nagtatahi po siya ng ating mga retaso. So, Bakit may kulay yung tela niya? Oh, yung ano lang po, yung mga napili niyang tela po doon na dala po na nila Ma'am Neng. Tapos yun po yun, okay. gumagawa siya nung lagayan po nung tumbler ng anak niya. Ay, kaya maliit. Yes. Tas colorful. Ayan. Nice. Ayan. Ayan po, ayan. Ito naman, yung ano na po yan, yung um, sa pagtatahi. Pero sa second day din po kasi parang parang tinuruan po sila kung paano mag-cut ng tela. Para, alam mo yun, yung parang anong tawag doon? Yung pantay po sila, yung magkabilang gilid, ganyan, to make sure po na pag tinahi, ano siya, pulido siya tingnan. Yan. Okay. Yes. Eh, hindi ko lang po alam kung kaninong kamay yan. Tapos po, ayan, isa po sa ating mga ano po, si Nanay. Isa sa mga senior citizen po natin, si Nanay. Um, Okay. si Nanay Rowena. Yes po. Siya po ay ayun. Yung sinabi ko Ah, kanina hanggang 61 siya naman po yung pinakamatanda, 70 years old po. Yes. Yan. wow. Doesn't look like 70. Okay. Ayan, sa kanya yung kamay kanina. No, doesn't look like. Yes. Sa kanya yung kamay kanina, Ma'am Kai, dahil sa Oo, kasi may relo. relo. Ayan. Relo. Oo. Okay. Ito po ay first day naman. So, inaano lang po nila kung paano po i-control yung makina. So, ayan. Mm. Pinapracticean po nila yung mga maliliit na rekaso O ng mga tela. retaso. Opo. Ay naman po, ayan. Ito din po ay first day. So, kung nakikita nyo po, ito Okay. po yung tela po na white dito sa gilid. Bago po sila naglagay po ng itong white, nasa bond paper po sila nagtahi para po ma-control po nila yung machine. Tapos nung feeling nila okay na po sila doon sa papel, lilipat po sila dito sa tela na white na canvas. Yan po. Si Nanay, ano naman po siya? Si Nanay Liwayway Gonzales. Yan. 58 years old po. Tapos, eto. Ah, Eto pong naka-pink. Sure po ako si Nanay Oo. Marilyn po ito. De Los Reyes. Na mamaya po Trainer siya? hindi po siya trainer. Mukha lang trainer. Oo nga Pero, eh. kasi tinuturuan niya po yung kaibigan niyang nanay din. Opo, Ah, kasi sila po yung magsasalitan dito sa sewing machine na to. Itong ano po na yan. Ayan. okay. Sila po yung parang body-body. Magka-share. Opo, magka-share po dyan sa sewing machine. Pero si Nanay Marilyn po ay may idea na po somehow sa pananahe. Pero wala lang po siyang Makina. machine. Opo, makina. Pero matagal na raw po yun na hindi na po siya nakakapagtahi, ganyan. Tapos ngayon na lang po ulit daw. So, na-enjoy niya ng bongga. So, tinuturuan niya po yung iba. Parang Yeah. refresher para sa kanya. Opo. Yes. Ayan. Tapos, ito naman po si Nanay Joanne, ang pinakabata po nating nanay. Ayan po, gumagawa po siya ng lunchbox. Lagayan po ng lunchbox ng anak niya. Gamit ng So parang tela. nakailang bag sila sa 3 araw na yon. May lunch box or pang water bottle. Meron yung puti. Oo. Meron pang isang tote bag. Meron pang bags itself, ma'am. Oh, Eh, so 3, 4 sila. Oo po. Yes. Wow! Yes. Yes. Oh, Ito nga po, mayroon po ako dito. Bigay po
nila nung third day. At Eto po. bakit? Eto po. Gamit Ang ganda. from wait lang, tanggalin natin yung blurred Oo, background. tanggalin na yung blur. Um, gawa po siya sa damit. Oo. You can see, yan po, yung ano niya. Ah, kaya may pockets. Yes, tsaka meron din pong buttons dito. Buttons. Oo. Yan. Ah, Tapos, nilagyan na po nila yun ng parang, yung parang, snaps. oo, yung ganito. Ah, oh, Velcro. Yan, yan, ganyan. Velcro. Para malak siya. Ang Sobrang ganda. ang tibay, ma'am. Super tibay. Oo. Oo. Ang kapal nito. Oo. Ang ganda. Laki. Sinong gumawa niyan? Sinong nanay? Um, yan po ang hindi ko alam kung sino. Kasi dami po sila eh. Nung ano, nagbigayan. So, yes. Pero meron din pong binigay yung mga taga-Batong Sandigan. Yun naman po Kasi, ay bucket hats. Yung mga red bucket hats po na sila po oh, yung gumawa. Mm-mm. okay. Pero ang training ay bags lang Yes muna. po. Yes. Mm-mm. Mm-mm. Tapos parang tokens na lang din po yung bucket hats from Bucket Batang hats. Sandigan. Parang Yakult. Eto, yan, isa po sa mga trainer natin. Yes, si Balikan ko nanay po, pero, trainer. yes po. Pero siya po ay isa sa mga matanda na po, or tumanda na po sa Batong Sandigan na naging trainers po. So, madami na rin po siyang na-train. Ayan, si Nanay Gina. Si Nanay Gina po siya. So, binabasa niya po yung Okay. program flow po ng 3 araw na training. Ayan. Tapos, ayan. I guess. So, ayan po, yun yung ano natin, yung um, pinamigay po natin sa mga magulang ng first day para po guided sila sa buong araw po, buong 3 days po na training. So, sino yung mga, may mga logo sa taas, Bersa? So, sino yung mga nagtulong-tulungan para or- Yes po. So, dito po, meron po tayong 3 major organizers po ng ating Bags of Change Training for Sustainable Packaging. Nandiyan po yung Eco Waste Coalition na miyembro po ang PRM. At ang PRM po itself, dahil po nag-join forces po yung dalawang project ng PRM. Andyan po yung Plastic Free Pilipinas at yung Makabata Project po na parehas po sa Cavite po yung implementing areas. And then, nandyan din po yung Batong Sandigan Foundation kung saan sila po yung naging trainers po ng ating mga parents. So, ayan po. Yan, isa din po sa ating mga trainers doon po sa 3 days po natin na, ito po ay first day natin. Ang katabi niya po ay si Ma'am Neng, sure ako. Ayan. Ito po yung Okay. parang the first part of ano po, ng session ng umaga is yung introduction, papakilala sa isa't isa. And then, ayan po, si Ma'am Neng naman, siya po kasi ang lead po ng Plastic Free Pilipinas. So, siya po ay nagpakilala sa ating mga magulang um, para din po i-share kung ano pa po yung pinaka-goal and objective po ng Plastic Free Pilipinas na project at bakit po nag-collab sila with Makabata Project. Ayan po. Yan po ating mga, ayan, yan po ang ating mga kananayan Yeah. sa ating first day. Mga fresh pa yan Ah, sila kasi hindi pa sila ano man. Hindi pa sila frustrated nung di pa anong time stress. na yan. Oo. Hindi pala sila frustrated dyan. Oo, ganun talaga. Ayan. Yeah. Tapos, ayan. Yun lang po ang Yan, ating oo. mga photos So, na ikaw, naganap na Birds, training. witness ka nung training. Sana nag-join ka na rin. Nakitahi-tahi ka na rin doon. Opo, Kahit di sana, no? nag-join-join naman Ah, po talaga. kami. Opo, Ah, pero mas engaged si Becca naman, yung isa po nating volunteers din po from si Becca. Oo. Opo. Anong feeling mo nung
nakikita mo yung mga kananayan natin sa silang na frustrate, nag-enjoy, ano. Ganito pala ma-frustrate yung mga kananayan, gano'n. Gano'n. At nakikita ko po si mama sa kanila kasi si mama po ay Alright. dating mananahi rin. Talaga. Opo. Si mama Yeah. ko rin ay nagtatahi. Yan. Ako na pag... School uniforms namin, siya ang nagtatahi. Kaya magiliw ako ang pakiramdam ko sa mga mananahi. Opo. Pero si mama kasi hindi ko na po nakita nung parang Nung unang-una, oo, nagtatahi pa siya. nagsisimula siya. Oo, parang nakikita ko na siya nung ano na, magaling na siya magtahi eh. Wow! Ano Kaya tinatahi niya? napapansin ko na siya. Madami po. Alright. Usually, ano po, mga, ano po sa unan, Punda. yeah, punda, Mm. pillowcases, mga, ano rin po, mga rugs. Mm. Tapos, mga damit din po namin tinatahi Ah, niya. Mm-mm. Like, si kunwari, Ate may Neneng butas, din, ganyan. ang nanay niya ay mananahi din. Yes. Ah. Mm-mm. Yun. Yeah. Grabe. Nice. So, Mga yan ang, katinisip. yan ang pakiramdam mo. Ano naman ang pakiramdam ng ating mga nanay? Ano ang kanilang mga naging insights or reaction or feelings doon Noong sa una, training? opo, kasi yung ano po, yung mga parents po natin is, halo-halo po sila, wala pa pong idea sa pananahe. Tapos yung iba Okay. naman po, may idea Medyo, na, tapos na-rekindle na lang po yung ano nila, ganyan. So, dun po tayo sa mga never pa na-try ang pananahe. Pero, lahat po sila ay willing. Like, sobra po. Nung una, akala ko po, walo lang sila. Tapos biglang sabi, Ma'am, hindi yeah. uuwi namin yung 16 participants. Sabi na gano'n. Pero, Wow. naging 14 po kasi, of course po, nanay, may sakit ang anak. So, may dalawa po tayong hindi po talaga naka-attend. Kasi, inuna po, of course, yung may sakit na anak. At Yeah. yung kakapanganak lang din po na anak niya. Uy, sayang. So, dapat may Yun take po. two. May batch two. Mapakompleto sila. Ah, Ayan. So, yun po. And then, sobra po silang na-enjoy kaya first day pa lang, may mga ano na po sila, may mga lagay ng tumbler, lagay ng lunch boxes. Para oo. sa mga anak nila, sabi nila, iuwi ko to sa anak ko, ganyan. Parang may output kagad. And na-appreciate din po nila na yung goal po na alternative to plastic packaging. Right. Mm. Kasi Mm. sabi nila, oo, ramdam din talaga nila yung dami ng plastic, lalo na yung nakukwento rin po ng ating mga barangay officials na mga kabataan, pagpupunta ng court, malinis, tapos pag aalis ng court, ayun, ang Puro daming plastic. kalat, ang daming plastic, ganyan. So, isa din po sa mga problema nila yan na yung plastic. Tapos ngayon po na nagkaroon po ng training, at least may idea po ang ating mga kananayan kapag mag-go po sila for their um mag magtayo po sila ng sarili nilang business. At least i-go po nila yung alternative to packaging po talaga. Hindi Right. naman kailangan The naka-tote plastic. bag or what, Mm-mm. pero yung eco-friendly. Yes. Yeah. Hindi And plastic. Hindi single use. Opo. And itong mga kananayan din po kasi natin ay most of them po ay miyembro po ng bayani na organization. Ang bayani po Oh. ay pinagsama pong first letters po ng mga pangalan ng mga barangay ng Silang. So, Ay, hindi. opo. So, yung I po dun sa bayani, sure ako, Ipil. Ipil. Opo. Oo. At yung A po doon Akasha. isa ay Akasha. Oo. At Alright, yung Y po alright. doon ay Yakal. Opo. Yes, Oh. tas Okay. Bulihan yung B po. Ang galing. Ang Kompleto na galing. natin yung Akasha. Oo, Yung sige. Bayani. Basta po Bayani. yun. Mm-mm. Ang galing. Tapos Nara mga din po kananayan andun. yan. Yes po, mga kananay. Ang Pero yung iba galing. naman po ay mga block leaders. So, Right. doon sa kanilang barangay. So, yun po Mm. yung mga nakasama po nating mga kananayan dito po sa ating training.
Mm. Yes. Sige, meron ka kamong mga video interviews Yes. ng ilang mga nanay. Share natin. Tapos Opo. kwento-kwento tayo. Okay po. So, unahin po natin si Nanay Marilyn de los Reyes. Ayan. So, makikita po natin at maririnig po natin siya paano siya ma-frustrate. Charot. Yan, maganda yan. Opo. Ito po. Because with Titignan. frustration comes learning. Ayan po. So, share ko na po ang ating screen. Linig po siya. Ayan. Ako po si Rene Erasmin, ang treasurer ng Bayani United Organization. Treasurer? Opo. Mukha lang po. Mukha lang po. Taga saan po? Taga po, Barangay Yakal po. Barangay Akasya po. Yakal po. Ayakan. Tapos po, paano po kayo naimbitahan dito? Ano po, nagbasa sa GC, nag-invite si Ate Alena na sino yung interesado na mag-vlog making. Ano na pong experience niyo sa pag-attend niyo dito? Masaya. Pila-pila ko yung paggawa ng bag. Kasi wala po talaga ako alam sa paggawa. Pero ngayon po madami na po kayong alam. Yes po. Like ano po? Ano po yung mga terms ng mga bag? Ng mga pang tatahi? Tinuro ba? Ayan po, si Nanay. Ito po ay third day na po natin. Ayan, third day na po ito. Patuwa. Oh. Ah, Tapos, ang ah, saya-saya nila. oh, ayan. So, kung nakita niyo po yung sample ko po kanina na bag, yun din po yung ginagawa niya. Naglalagay na po siya Ah, ng yung dinidikit yung crap. sinabi niyo. Opo, yun. Nilalagay na po niya yung ganun. Ah, Ayan. Tapos naman po, ayan po, next naman po natin si Nanay Jonalie Agosto. Wait lang po ha. Ito na po siya. Yun na. Unfiltered Si po. Jonely Agosto, taga Acacia Silang Cavite. At kami ay may samahan bilang isang black leader sa Acacia. At kami ay nakapasok dito as thank you sa sponsor sa pagtatahi. Na experience ko ay kahit first time, marami kaming natutunan. May nagawa kaming mga souvenirs at ito ay madadala namin sa aming pamumuhay at gusto namin gayahin magkaroon ng foundation sa aming barangay. Yun lang po. Thank you. Ayan po. Kakatuwa si Nanay Jonalie. Jonathan. Opo. Ayan. And ito naman po ay actually parang first day po ito na Okay. mm kung saan nag-ano lang po sila ng mga rita-retaso. Kaya excited po ang mukha ni Nanay Jonalie. Pati Hindi pa po siya pagpuputo. frustrated noong time na yan. Ano po, Ma'am Kai? Ah, pati pagpuputol ng tela. Opo, yes po, yes. Ah, Kasi ang inano po pala natin sa ating mga kananayan na dalhin nila ay dalawang bagay. Tumbler, asin. opo, Oo. tapos gunting. Sariling gunting. Ayan po. Ah, Na-required natin sila. Para, of course po sa tumbler, para po wala po tayong ano ng um, plastic bottles. Tapos sa gunting po para, may, um, yes, may sarili-sarili silang gunting para magputol po ng mga ano rin. Ayan. Ito naman po si Nanay Joanne Velarde.
isa rin po siyang block leader katulad po ni Nay Jonalie. Ako po si Joan Velarde, na tiga Barangay Acacia, Silang Cavite. Ang samahan namin sa barangay na to ay isa po akong block leader. At ang natutunan ko po dito sa experience na to ay una, pinakabahan kasi akala ko nakakatakot. Pero nung first day ko, unti-unti ko siyang pinag-aralan hanggang sa natuto ako at nakagawa ko ng isang bagay na magagamit sa aking anak na nilagay ko sa tumbler. Then yung bag na magagamit ko para sa aking ano ito, sa aking teka lang na ano natuloy. Okay. Sunod sa sa Ate Mona. Game. Ako po si Joan Velarde, na taga Barangay Acacia, Silang Cavite, na ang samahan namin sa barangay na to ay bilang isang block leader. Ang natutunan ko dito, una, syempre, experience ko, una nakakinakabahan, pero nung unti-unti ko siyang pinag-aralan, kaya ko naman pala. Tapos, nakagawa ako ng isang bagay katulad ng bag na dagdag sa aking collection. Masaya po kasi kahit pa paano, nabigyan po ako ng pagkakataon na matuto at magkaroon ng experience na magagamit ko sa aking pag gusto ko mag-apply or gusto ko matuto kung paano gumawa ng mga DIY na bag, mga damit, ay magagamit ko po siya. Kaya maraming salamat po, PRRM. Mabuhay po kayo. God bless. Yay! Sobrang Wow. ni Nanay Joan. Nag-volunteer Oo po nga. kay Take two pa Nanay siya. Joan. Opo, take two din. Pero maganda yung sinabi niya na ano yung sabi niya, frustrate ba? May Opo. ginamit siyang term eh. Pero Mm. pinagtyagaan niya at hanggang natuto siya. Tapos yung feeling na may product siya create. Yes po. And yung word niya Yes. rin po nung una, yung parang akala niya nakakatakot, akala niya super nakakakaba, Ayun, yun. oo po, yung Yan. pagtatahi, yan. Pero na-enjoy niya. At siya po ang isa sa mga madami pong naiuwi. Na mga finished products na Talaga? tinahi niya rin Bakit? po. Kasi Opo. marami siyang nagawa. Opo, yes, Ah, madami siyang nagawa. Yung first day po, parang wow. yung dalawa po agad, yung lunchbox, saka po yung sa pang tumbler. Tapos yung second day niya po, maliban po doon sa tote bag, na kailangan nilang lahat na gawin, ay nakagawa rin po ata siya ng maliit na bag, lagayan po ng phone. Opo. Tapos yung third day, Hello. yung mga bags na po na gawa talaga nila out of ano po, mga damit. Yan po. Yan. May mga pangregalo na siya sa Pasko. Yes po. Actually, yan po yung sinabi ng isa po nating nanay na hindi po natin siya na-interview, pero yun po yung isa sa mga sinabi niya na papanregalo niya sa Pasko. Yung mga ginawa niya. Mm-mm. Cute. Galing. Opo. At ngayon naman po, pakinggan natin yung isa sa mga trainer po ng from Batong Okay. Sandigan. Opo, si Nanay Flor Suzon. Ayan po. Ito po. Kaya strictly. Marami po sa amin na nasa ano rin, yung isang kasamahan po namin nung una yung na-meet, naging kagawad na po. Sige na, dating kagawad. Ngayon, ang masasabi ko lang sa inyo, wag kayong tumigil. Kasi, alam nyo, maganda yung matuto kayo manahin. Kasi sa bahay, pag may makina kayo, o kaya kapitbahay nyo may mga makina, pwede po kayo kahit gawin nyo yung cortina, yung punda at saka yung bedsheet. Kasi po nagsimula rin naman kami sa mas masahol pa nga yung inabot ko, nag-training ako sa pabrika. Hindi po katulad ng ganyan ang ginawa namin. Kasi nga, kaya ang tanong ko kay Atine,
ilang taon ba sila? Tapos willing ba talaga silang manahe? Kasi po, dapat talaga willing ka kasi kahit po ano, basta gusto nyo gawin, yun lang po. Yung makakaya nyo talaga. Then yung nga, 3 araw, sabi ko nga kay Ate Nessa, dapat 1 week. Pero hindi, na ano natin ng 3 araw lang, nagpa-production na tayo no second day. Kaya sabi ko, bilib ako sa kanila. Kahit may nagtatanong nga sa akin, kumusta na yung mga training nyo doon? Sabi ko, ay, magagaling sila. Nag-invite din po kami dito sa amin sa barangay namin. Ano po, manahin sila. Kaso mo wala eh. Kaya, yun, kaya nung sa'yo na, okay naman po kami. Tumatanggap po kami kung gusto nilang matuto, manahin. Ni-invite po namin sila dito libre. Tinatanong nga kami kung may bayad. Wala po. Kasi sa Batong Sandigan, yun din yung po. Parang binabalik lang namin yung ano namin sa Batong Sandigan. Yung natutunan ko lahat namin sa training. Yun po. Kaya, sana po. Yun din po. Ano kami, di ba member kami ng Eco Waste. Salamat din po, te. Kasi na, hindi ko kami nakakalimutan. Maraming salamat sa kanila. At saka kila Bausi. Bilib ako sa inyo yung Bausi namin kakaiba. Diba? We love you. Salamat po. Magpatuloy niyo yan. Magpatuloy niyo. Kasi naman po, May mga other livelihood kami na pwede namin sa inyo like Comska. Opo, pwede yun, Comska. Kasi po hanggang ngayon, nag-ano kami sa Comska. May Comska po kami. Pwede na po yun. Ipunan po yun. Pwede natin gawin yun sa ating mga, sa ating... Sa grupo nyo. Grupo kayo. Yes. Doon na kayo Yun din kuha po. ng mga Instead na sa labas sila. Yaman. ipunan Pwede nyo yun siya, sa savings. savings. Tapos yung member na sila yung ututang. Magulong. Tapos yung kita po ng loan, yung interest na ipapataw mo sa loan, depende sa grupo kung magkano. Tapos yung po, maghahati-hatian din po. Kayo yung makikita. Ayan po. So, dun po sa, Yan. opo, dun po sa shinare po ni Nanay Flor, eh, Floor. opo, yung sinabi niya po na kung gustong matuto, talagang matututo. Kaya sa 3 days po na yon na dapat 1 week, nagkaroon na po sila ng production agad-agad. Kasi willing po talaga yung mga naging kasamahan po natin doon sa training ng mga magulang para po doon sa pagtatahi. Yun po talaga yung... Mahuhusan nga daw. Oo. Pero may tanong ako, Birds. So after the training, na sila, no? May dagdag kaalaman na sila, may dagdag kasanayan. Ah, yung hindi naman sila siguro lahat may mga sewing machine sa bahay. Ano ba yung balak nila? Paano yung magiging next steps nila from the training? Napag-usapan ba nila ito? Mm, yan po ay ah isa po sa mga na-open po is yung Oo. nabanggit po ni Ma'am Neng na ano nga, yung Batong Sandigan po ay magpapahiram ng 4 na sewing machine. Mm. Okay. Yes po, para po mas malapit po sa ating mga kananayan. Ah, Opo. Kasi doon po sa malapit sa Batong okay Sandigan, opo, silang datma. opo, yan. Opo, malayo po kasi. And yung isa pa po doon ay nilabi din po ng kanilang ng mga vowsy, hindi lang po si Ma'am Alena, kundi kakausapin niyo rin po yung ibang mga barangay na yung nakafocus po sa livelihood na Yeah. committee na i-push itong ganong klaseng livelihood program sa mga kananayan. Opo. At para mas madami pa po yung mga makaka-attend ng mga gantong training is dapat yung trainers na po ang lumapit sa barangay Mm. nila. Oo. Mm. Pero that also requires po yung mga sewing machine nga na Oo. may-ari na po mismo ng barangay. So yun po yung mga naging Okay. plano at the same time. Pero pagdating po sa Oh, timeline, wala pa po silang na-disclose. Pero pwede na po natin kamustahin si Ma'am Alena kung saan na. oo.
Opo, para Pwede rin, dyan. pwede rin kasing kahit maliit na, meron silang maliit na grupo o organisasyon. Tapos Mm-mm. pwede silang mag-access siguro ng suporta sa iba't ibang government agencies. Halimbawa DTI o DOST para sa mga kailangan nilang halimbawa further training o kaya equipment like Mm-mm. sewing machines, ganun. Mm-mm. Mainam siguro lang talaga na may grupo sila. Yan. Mm-mm. Pwede siguro Hindi. tayong mag-assist doon. Opo, hindi ko lang po sure kung nabanggit po ni Ma'am Neng to, pero isa po sa mga goal din naman po ng at the end of the training is ma open sa kanila sa mga parents yung yun nga maging organization sila, maliban siguro sa bayani na grupo kasi every barangay po na yun po yung nakafocus po dito sa ano na to sa livelihood program na to para maging isang grupo sila tapos yun po matulungan po ng PRM na ano at Eco Waste din po at ng Batong Sandigan po dahil sila po ay trainers na matulungan po ng government yan po. Yeah. Ang next po natin, ito na po ay second to the last video. Opo, ang susunod po natin ay si Becca. Ayan. Wait lang po ha. Okay, meron pa. Opo, si Becca po, meron. Aha, let me see. Ito na po si Becca. So si Becca po ay isa sa mga volunteer po ng Plastic Free Pilipinas. I'm Rebecca Busa and I am volunteer po dito sa project na to. Ang project po is training po for sustainable packaging and ang participants po ay ang mga mothers po na ang anak po nila is participant din po sa Makabata Project. And my experience po dito sa project na to ay bilang isang support staff at nakita ko po na interesado ang mga mothers sa paggawa po ng mga bag at ang goal po dito is magkaroon po sila ng livelihood at makatulong din po sa environment po natin. Ayan po si Becca. Siya po ang naging punong abala po ng project, ng training po na to. Kasi siya po yung nag-coordinate po talaga ng mga kakailanganin with Batong Sandigan po. Tapos tayo naman po ang counterpart po ng Makabata is yung mga, may make sure po ang ating mga participants ay makadalo. Nakarating Opo, at makarating ng ligtas every day. every Opo, day. at makabalik. Opo, sa training. Yan naman po. And shout out din po kay Wow. Eileen po pala, ang ating lead volunteer po sa Makabata. Kasi siya po yung pinaka ano po, nag-coordinate po sa ating sa Barangay Acacia para po makakuha po tayo ng Oh. ating mga participants na mga kananayan na willing po na umattend po ng training. Ayan. Oo. Yung idadagdag ko rin, Burns, hindi ko alam kung narinig ako kanina, no? Dahil lang Senior City ay kwentuhan tungkol sa Adult Learning and Education or ALE. Pinapakita nitong karanasan ng mga kananayan sa silang na ang pagkatuto, ang pag-aaral ay walang pinipiling lugar o panahon o edad, no? At yun nga, yung mga binanggit ni Nanay Flora kanina, Flor, na pagka ano ba yun, hindi, kahit, hindi, tsaka si Nanay Joanna yata, nung una natatakot pero na-overcome niya, na-frustrate pero natuto rin sa dulo. Tapos kung talagang interesado at gustong matuto, ay magkakaroon ng bunga, ng fruits ang iyong pagkatuto. Talagang maraming ups and downs. Baka nga mas marami pa ang downs, pero at the end of it all, yung interest at yung pangangailangan. Kasi pangangailangan din yun, pangkabuhayan nila yun, na matuto. So magandang magandang kwento actually ito. Yeah. Salamat sa mga nanay at sa Eco Waste Coalition, sa Batong Sandigan. Bato Sandigan. Opo. Yan.
Yes. At saka sa Bayani, yung kanilang organization. Opo. And Okay. yes po. So, And last meron but not the kang, least po na video, yan, meron po tayong isa. Siya naman yes. po ang ating punong abala din po. Siya po si Ma'am Alena from Barangay Acacia po na VAUSI officer. Na siya po talaga Siya yung ang Bausi officer. yes po. Okay. Siya po talaga ang naghanap ng participants po. Tinulungan po tayo na makahanap po ng mga willing po ng mga kananayan na matuto kung paano po manahe. Ayan po. Simula po talaga, wala po kami idea na ganito po yung aming mapupuntahan. Kaya napakaraming sorpresa po nangyari sa aming barangay. Kasi unang-una, bakit si Bausi nandito? Eh yun po kasi, dahil doon sa USAID, yung online sexual abuse and exploitation of children, nandoon sa office ng mga Bausi yun. At tapos, ang Save the Children, together with PRRM, sila Ma'am Eileen, nagpunta po sa barangay kasama si Sermon from DILG. Opo, so nag-conduct sila ng interview sa ilang mga parents na kasama doon sa mga may mga cases doon sa ating barangay. Pagkatas ang ang naging proseso doon, yung mga magulang na yun sana ang magiging kasama natin dito sa livelihood project. Eh dahil nga po sa kalagayan ng iba nating mga kananayan, ng mga abala po sa mga bata, kasi po ang isang araw lang po na ma-invite ang mga nanay, medyo na sa kanila eh. Mahirap na po talaga sa kanila para i-ano po nila yung mga oras. Kaya what more yung 3 days pa. Kaya nagpapasalamat po talaga ako dito sa mga kananayan natin na nagbigay po ng oras. Yung 3 araw na yun na nandito, kami ni Ma'am Aileen, nagkakapalitan po kami ng mga messages na, Ma'am, nag-back out sila. Ma'am, alam mo, paano po yan? Yung last minute po talaga, nagkakaroon po talaga kami ng problema. Even on that day, same day ay yung night before the event or yung itong hapong ganito, may mga nagbaback out. Pero pasalamat po talaga kami sa Panginoon kasi ang Panginoon talaga naririto kasi hindi lang pangyayari ito ng walang dahilan. Nangyari ito dahil may dahilan. Sana po yung hindi lang po ang first time. Dahil at ang isa pa pong nakakatuwa kasi yung mga officer po namin sa Bayani United Organization kasi sabi ni Ma'am Eileen, paano yan, ma'am? Wala. Kulang ang mga magulang natin. Paano kami mag-encourage ng iba na makakasama dito? Ang pumasok sa isip ko, ibababa ko po doon sa organization namin. Na kung sino yung mga willing at may time na umattend dito. Pasalamat po talaga ako sa mga BOD po namin kasi naglaan din po sila ng oras para makasama po rito. Kaya parang hitting 2 birds in 1 stone. Nakasama yung mga black leaders ng Acacia. May mga parents din po sa Barangay Yakal at kasama rin po namin yung bayani yung buo. Kaya po, ngayon po, dahil nakasama namin itong mga black leader na to, willing na rin po silang maging member ng buo. At saka ang ganda po ng ng Eco Waste, yung kanilang project na Free Plastic Philippines. Kasi po sa simpleng mga bagay, pwede natin din tulungan yung mga bata. Even yung yung simpleng makikita mo po kasi sa basketball court namin kapag may liga, ang linis ng court pagpasok pero ang dami mga plastic na mga itinatapon kung saan-saan. Yung simple sasabihan natin sila na itapon nyo sa tamang lalagyan. So isa na po yun kasi magaling i-educate naman din ng mga bata. Kahit yung basura mo, kung wala kang makitang basurahan ipasok mo sa bag mo at iuwi mo sa bahay nyo. Isa lang po yun sa mga maraming paraan para maturuan din po yung mga batang yun, even yung mga adults po. Kasi minsan sa adult nakikita din po natin yan eh. Sa tricycle, opo, kumakain, rambutan, pagkain, tapon sa tricycle. Kasi ito, di ba, nakakasama yung kapag ikaw po nature lover at saka aware ka sa paligid mo, sumasakit yung dibdib mo. Pag ganun yung ginagawa ng mga kapwa mo. Pero paano ka makakatulong sa kanila? Sabihan sila in a nice way. Huwag natin sila tatarayan, pero pwede natin sila sabihan. O kaya makita mo itinapon nila yung pulutin mo, ikaw na, para makita nila na mali yung ginawa nila. Di po ba? So, mula po sa amin sa Barangay Acacia, tsaka sa Bayani United Organization, taus-puso po kami nagpapasalamat po sa inyo, Ma'am Nel, tsaka sa PRRM, at sa Batong Sandigan, sa time na ibinigay po ninyo sa amin, at sana hindi po ito yung una natin at ang huling pagsasama dito sa proyekto na to. Maraming pong salamat.
Ayan po. Wala na, finish na po ni Ma'am Alena. Ang galing. Oo nga, ang ganda ng sinabi ni Mama Lena. VAUSI officer ng ah, Silang, Opo, ng Akasha. Acacia, Opo. ng Barangay Acacia. Husay, husay, ang ganda. Magandang experience para sa kanilang lahat. At para rin sa atin. Yes po. Actually, yung isang sinabi niya na talagang naglaan ng 3 araw ang mga nanay ay malaking, ano na yun, malaking act on their part. A big Tama. sacrifice po sa Okay. mga magulang. Kasi Oo. to think din po na may mga anak po sila na nasa elementary pa lang. And then, yung training po natin is Monday to Wednesday. So, sakto pong may pasok yung mga anak din po nila. So, big sacrifice po. Tapos, parang nakisuyo po sila sa mga kaibigan, kakilala, kapitbahay, para po maasikaso yung anak nila. Opo. Grabe. Pero Yan. na ano po ako dun sa sinabi ni Ma'am Alena na hitting 3 birds in one stone. 3 Kasi, birds. opo, 3 birds po talaga. Kasi may taga-Barangay Acacia, which is our main naman po talaga na participants na gusto Yeah. nating makalahok. Kasi, again po, ang Acacia ay isa sa mga areas po ng ating project sa Makabata. And, tapos po, kasama rin po yung mga black leaders din po ng silang at nandun din po yung Okay. mga yung nasa Bayani United Bayani. organization. Opo. Yeah. So, tatlo po yung pinanggagalingan ng ating mga Oh. participants. Opo. Tatlo po yung pinanggagalingan. At naging challenge ko naman po kay Ma'am Alena, after po nung is ito pong mga nasa Bayani at saka po yung mga black leaders na hindi po from Acacia at even po yung mga taga Acacia ay ano po sila, like parang makasama din po sila doon sa SE orientation natin sa kanila na 1 oras lang. Okay. Although Yeah. wala po sa plano natin yun. Pero dahil Oo sila nga. po ay sa training po, nakapag-training po sila sa patungkol po sa alternative to plastic packaging. So, why not po na mag-undergo po sila ng SE training? Kasi po sila po ay may idea na kung ano Oh. po klaseng business yung gusto nilang tahakin at ano po yung parang magagawa nila kung nandito po sila sa line of business po na ito. So, yun po yung isa ko po na sinabi sa kanila. Pero sabi ko, ma'am, Ang baka November na to. SEI. Po? Yung SEI, Social Bird, ang Entrepreneurship. SE. Yes. Okay. Yan po. Orientation lang naman po. So, Nice. mga Okay. around an Yeah, hour or orientation. so. Opo. Ayan. Mm-mm. And at the So, same time naka-attend po, din sila noon. sana po maka-attend sila. Opo. Kasi Okay. napuntahan po lang po natin ay yung Ipildos po ng Silang. Pipila. Opo. Okay. And at the same Nice. time po, Magandang experience. yes po. And at the same time po, yung Bayani United organization at yung mga black leaders po na makapag-undergo din po sila ng child rights and child um protection po na Protection. natin, session din natin. Yes. Right. Oo. Kailangan natin. Mm-mm. Para Kahit buo happy ako, yung yes. Experience nila kaalaman. sa Makabata din. Right. Ang Yeah. galing. Ang galing. Natutuwa ako. Natutuwa ako. My heart is lifted. Yay! More training like this po Oo. ba? Kasama tayo. Yan. Oo. Correct. Correct. Sige. Maganda yan. So, ang ganda ng episode natin ngayon, Burns. Ang ganda ng naikwento mo. Kahit hindi natin sila nakausap direkta, at least may interviews tayo sa mga nanay na lumahok dun sa training on sewing, bag sewing, ganyan, bag Yes. making. Oo. Okay. Ang dami pa sana ng kwento si Bernadette, kaya lang we stick to the 1 hour of Senior City Kwentuhan. And until our next episode next week,
Yes. Surprising episode next week kasi mag-uusap pag-iisipan pa ni Berna. Yes po. Pero bago po natin i-end yung episode po natin ngayon, gusto ko lang din pong pasalamatan si JM, ating tech support po dito sa Senior City. Tapos si Ma'am Andy din po ang ating tech support din po ng PRM. At kasama rin po, again po si Eileen from Makabata po na lead volunteer. At actually kasama rin po si Princess at si Marcy at si Becca din Becca. po. Opo, sa trainings po na to. And of course po si Ma'am Neng. Hindi na po natin Yes. naisama yung mga talking points ni Ma'am Neng, pero alam na po natin, kilala na po natin si Ma'am Neng. Ilang Oo. episodes na rin po siya Yes. nandito. Oo. Right. And kasama rin po At natin saka sila. dagdag ko Burns, kasama natin ngayon si Richard at saka si Trisha na ngayon ay kasama natin sa episode na ito, sa Yes. tech support. Yes, thank you Yan, din. salamat sa lahat na nagtulungan sa episode na ito. Yay! Maraming salamat po. Okay, thank See you you next week. hanggang sa muli next week. Bye, Berna. Yes. Bye-bye po, Ma'am Kai. Thank you po. Okay na.